Hello guys. Hello. This is for Pisces. Tingnan natin kung ano ang kailangan ng marinig. So, Pisces, para sa mga dati kong subscribers na nandito pa rin. Thank you guys sa inyong lahat sa patuloy na pagsubaybay. Sa mga bago kong subscribers, welcome guys. Welcome dito sa aking channel. Okay, so tingnan natin. Ano ba ang mensahe na kailangan mong marinig? Pisces. Please use your intuition, guys. Okay? Use your intuition. Okay. Number 28, gentleman. So, if you're looking for a love life, Pisces, or hindi ka naman naghahanap ng love life, you will be, attractive. Parang may mga tao na dati hindi ka napapansin, na ngayon ay mapapansin ka na nila. So, sa nakikita ko sa'yo dito, pwedeng, any gender ito ha, pwedeng may makakapansin sa'yo na parang makikita nila, si Pisces pala ay mabuting tao, si Pisces pala ay attractive, ganito. Another is, this is number 10, 2 plus 8 is 10. So, sinasabi ng barahan na, isang tao, Pisces, isang tao ang interesado sa'yo, na posibleng kino-contemplate niya kung lalapit ba siya sa'yo, maybe may ginawa siyang masama laban sa'yo, gusto niyang humingi ng tawad, they are contemplating, or she or he is contemplating kung siya ba yung magpa-first move, or kung ano pa man, mag-offer ba siya ng apology, mag-offer ba siya sa'yo ng friendship, mag-offer ba siya ng collaboration, mag-ask ba siya sa'yo ng help, or whatever man. So, nakikita ko sa'yo dito, Pisces, na there's someone na nasa paligid mo, okay, na closer sa'yo before, na siguro may mga atraso yan sa'yo, or yung iba bago lang, na ngayon lang nila na-realize na, si Pisces pala, mabuting tao. So, they are interested sila na lumapit sa'yo. Meron din dito, na sabihin natin, isang tao na napaka inggit na inggit sa'yo, okay? Pwedeng yung taong yan is, yun na nga, gumawa ng masama laban sa'yo, siniraan ka sa lahat ng klase ng tao, sa lahat ng kakilala niya, lahat sinabi, mga puro kasamaan, ganyan, about sa'yo. Pero, siguro sa future, natulungan mo siya, nabigyan mo siya ng blessings or whatever man, but, since masama nga, parang may sinasabi yung barahan na mayroon talaga siyang devil sa puso niya. So, yung taong yan, you need to be careful. Sabihin natin, same sign mo na Pisces, Scorpio or Cancer din sila. Mga water sign din sila. Na na-overpower mo yung energy nila. So, kung kaya't hindi nila, gusto nilang ibagsak ka. Pero, the Pisces is protected talaga ng mga spiritual helpers and guides. So, and the universe is protecting the Pisces. So, kahit anong gawin nila sa'yo, makakabangon ka. So, sabihin natin, napabagsakin ka nila, binagsak ka nila, okay lang. So, they will feel satisfied. Parang ganun. Pero, makakabangon ka. Okay? So, sabi ng baraha sa'yo dito, you need to be careful. Okay? And yung taong yan na naghahangad sa'yo, na ini-evil eye yung mga plano mo, so parang pwedeng secretly nagagalit sa'yo, or pwedeng talagang nararamdaman mong may galit sa'yo. Sabi ng barahan na to, hayaan mo lang. Kasi, there's a reason kung bakit naandyan siya sa harapan mo or sa likod mo. Kasi, para ipakita ng universe kung gaano ka ka-blessed, kung gaano kalaki ang blessings na paparating sa'yo. Makikita ng taong yan. Okay? And the more na blessings ang darating sa'yo, the more na magagalit siya sa'yo. But, you need to protect yourself. Okay? Protect yourself with prayers. Okay? Palaging magsimba. Palagi kang magpawisik ng holy water sa priest, palagi kang magpahawak sa priest, palagi kang, alam mo yon, magkumpisal, or kung ano man na spiritual na pwedeng makaprotect sa'yo. Kasi, ang taong yan talaga is, parang, gusto ko niyang mawala. Okay? Ang taong yan nakikita ko, kadugo mo ba yan? Or, related ba sa'yo? Or pwedeng naging parte nga ng buhay mo, pero hindi na siya makakapasok sa buhay mo kasi, sinarado mo na, naglagay ka na ng boundaries eh. So, nakikita ko na galit siya. Okay, so yun, letter. 27, this is 9. Ayun, pwedeng yun, that person is contemplating kung mag-message ba siya sa'yo, mag-i-email,
or tatawag, parang ganun. So, nakikita ko din sa'yo dito na, ayun, if you are single, makakatanggap ka ng mga friend request, mga messages na may gusto sila sa'yo or gusto nilang maging kaibigan ka. Ganun. Alright, so meron din dito mga unexpected na message, letters, parang ganun. So, yun ang nakikita ko sa'yo. Okay, action. Action number 17, this is 8. So, sinasabi ng bara sa'yo dito na isang napakabilis na plano, napakabilis na execution ng plano mo, ang posibleng gagawin mo, Pisces. So, you need to be careful, guys, okay? Careful tayo sa, lalo eto, guys, na may mga tao dito na pwedeng i-manipulate ka. Kasi may etong mga taong ito na gustong pumasok ulit sa buhay mo, naging parte sila ng buhay mo eh. So, balak nilang i-manipulate kayo. Balak nilang, kumbaga, sirain ka. Or pwedeng gustong pumasok ulit sa buhay mo. So, alam nila kung paano ka i-manipulate. So, you need to think, okay, reflect. Tama ba na papasukin ulit yan sa buhay mo? Kasi naglagay ka na ng boundaries eh, 'di ba? Useless na kung ibabalik mo pa yan sa buhay mo. Love life man yan, pamilya man yan, or kung sino man yan. Okay? Pag-isipan. 'Di ba? Sabi ng bara sa'yo dito, Pisces, you need to be careful. Sa lahat ng plano, sa lahat ng actions, lalo na kung ito ay mga tao na nanakit sa'yo, inalis na sila ng Panginoon eh. 'Di ba? Inalis na sila sa buhay mo ng Panginoon, ng universe. Nung nawala yung mga taong yan sa buhay mo, nagkaroon ka ng peace of mind, 'di ba? Naging peaceful ka. Okay? Naging peaceful ka. So, ano bang problema? Bakit mo gustong ibalik sila? Gusto mo ulit magkaroon ng problema? Gusto mo ulit na umiyak? Gusto mo ulit masaktan? 'Di ba? So, kahit sabihin natin kadugo mo yan, kapatid mo yan, wala lang kasiguraduhan hanggat sinasaktan ka ng mga taong yan, hindi mo dapat sila pabalikin sa buhay mo. Okay? Kasi, alam nyo, ang buhay ng tao maikli lang. Hindi sila hindi sila VIP na tatanggapin mo sila anytime na pumasok sila sa buhay mo. Sila nga yung dahilan ng muntik ka ng mamatay, muntik ka ng magkasakit, muntik ka ng ma-hospital, 'di ba? So, why wasting time sa mga taong ganyan? So, just let them go. Okay? Mabubuhay ka nang wala ang mga yan. Alright? And just focus sa kung ano yung blessings mo. Just focus sa sarili mo. Okay. First card natin and second card for the third deck ay Seven of Wands and the High Priestess. So, sa nakikita ko sa'yo dito, this is all about your self-protection. So, talagang, itong energy na to, this is a warning for you, Pisces, na kailangan mong proteksyonan ng sarili mo. Maraming mga tao dito na binabalak nila na sirain ka sa kahit anong paraan na gusto nilang sirain ka. Hayaan mo lang sila kasi ilalabas nila yung talagang totoo nilang intention sa'yo. So, you're protected but you still need to protect yourself. Mag-pray ka. Okay? Paigtingin mo yung faith mo sa Panginoon kasi kahit anong gawin ng mga evil plans na yan, hindi yan magtatagumpay kasi mas powerful ang Panginoon. Okay?
Sinasabi ng baraha sa'yo, take care of your future, take care of your money, take care of your emotions, take care of your health, physical, mental, psychological, spiritual. Take care of someone na alam mo na sincere yung pakikitungo sa'yo. Doon ka lang mag-focus. Diba? Sabi sa'yo protectionan mo yung pera mo. Kung marami kang pera sa ngayon, bantayan mo yung mga tao na nagiging, kumbaga, anong tawag dito? Yung mga minamanipulate ka, tinitrigger ka. Okay, alam mo yun, di ba? You're a Pisces. Alam mo kung sino yung tao na ititrigger ka para magalit ka, parang ganyan-ganyan. Kasi they have their own intention. So, dito, save your money. Yun yung pinaka-importante sa ngayon. Mag-save ka ng pera. Okay? Mag-save ng pera. And the Chariot is here. Sinasabi ng baraha sa'yo, focus ka lang, Pisces, sa iyong goal. Okay? Marami kang blessings na matatanggap pa. Kung blessed ka na sa ngayon, marami pang blessings ang nag-aantay sa'yo. So, doon ka mag-focus. Okay? Doon ka mag-focus sa pagbabago na gusto mong mangyari sa buhay mo. Doon ka lang mag-focus. Nakikita ko sa'yo dito na kung ano man ang ginagawa mo sa ngayon, lalo na kung tungkol ito sa trabaho, negosyo, tungkol ito sa pamilya, tungkol ito sa everyday routine mo, nakikita ko na malaking pagbabago ang magaganap sa buhay mo. Okay, so kita mo naman dito, sinasabi ng baraha, lahat ng mga ginagawa nyo, sacrifices, ay hindi yan nasasayang. Kung magsisave ka ng pera, makakaipon ka ng maraming pera. Kung sobrang hardworking ka, syempre marami kang kikitain. And sinasabi ng baraha sa'yo, huwag kang mag-alala. Yung blessings na natatanggap mo sa ngayon, deserve mo yung blessings na yan. Deserve mong ma-enjoy yung luxury. Deserve mong maramdaman yung stability and balance. Kasi hard worker ka ay wala kang tinatapakan na tao. Wala ka naman na ginagawang masama. Kaya nga binibless ka. So, dito sinasabi na i-congratulate mo yung sarili mo, Pisces, kasi deserve mo talaga yung blessings na yan. So, nakikita ko sa'yo dito, kung may mga tao na iti-trigger ka, emotionally, financially, or whatever man yan, lalo ngayong Mercury retrograde, sinasabi ng baraha sa'yo dito na hayaan mo lang sila. Withdraw yourself, okay? Withdraw yourself. Withdraw yourself from surroundings na alam mong toxic, tao na toxic. Siguro magpahinga ka. Kaya pwede kang mag-sabbatical leave, like sa social media. Huwag ka munang access ng social media para hindi ka makakita ng mga kung ano-anong balita na hindi maganda. Or para hindi ka makatanggap ng mga messages from someone na natitrigger ka emotionally or psychologically. Okay? Thank you guys for watching. Bye!